Amen po ba? Sabi mo ulit sa katabi mo, si Kristo ang tangi mong pag-asa. Amen. Hindi ho tinuturo ng Biblia na relihiyon ang pag-asa. Wala hong relihiyong pwedeng asahan sa mundo. Kahit gaano karami ang bilang ng kanilang relihiyon, kahit gaano kayaman ang kanilang relihiyon, kahit gaano kakilala ang kanilang relihiyon, wala po sa relihiyon ang pag-asa ng tao na kay Kristo. Palakpakan natin si Kristo. Apat na bagay na nais kong bigay sa atin ngayong umaga na may kinalaman po sa ating paksa. Christ, the hope of the world. Ang aklat po ng Tito, the book of Titus, was written by Apostle Paul. Si Pablo, apostol ni Jesucristo, ang sumulat ng aklat ng Tito. At ito po ay isinulat niya na may kadahilanan. Ang dahilan ng pagsulat ni Pablo ng aklat ng Tito ay upang buhayin sa puso ng bawat mananampalataya ni Jesucristo ang isang totoong pag-asa. Makinig po kayo mabuti. If you believe that you are a genuine believer of Jesus Christ, whether you like it or not, when you receive Jesus Christ, when you trust Jesus Christ as your Lord and Savior of your life, sa ayaw at sa gusto mo, meron kang buhay na pag-asa sa iyong loob, sa iyong panloob na pagkatao. Amen? 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 Ang dahilan kung bakit sinulat ni Pablo kay Tito is to stir up the hope that is in the hearts of every believer. At alam niyo ba kung paano dinescribe ni Pablo ang pag-asang ito ng bawat isang mananampalataya? By the way, lahat ba tayo ay nananampalataya kay Kristo? Amen. Are you sure? Amen. Meron ka bang pag-asa? Amen. Kung nananampalataya ka kay Kristo, may pag-asa ka. Kahit gaano ka-worse ang situation, you have a living hope. Amen. Tandaan natin yan. Kaya doon sa mga taong totoong naniniwala kay Kristo, tama ang sabi ng Biblia, walang imposible sa kanila. Kung merong isang bagay, makinig po tayo mabuti, kung merong isang bagay na pinakahuling bagay na pwede mong bitawan sa buhay mo, ito'y walang iba, kundi ang pag-asa mo sa Diyos. Kapag yan ang unang bumigay, kahit meron ka pa ng mga maraming bagay na magaganda sa buhay mo, mawawala ng saysay ang lahat ng yan. Amen po ba? Kung meron kang huling bagay na isusuko sa buhay, yung pag-asa mo. Pero lahat ng may pag-asa, hindi sumusuko. Amen po ba? Lahat ng may pag-asa, hindi sumusuko. Kung ito man ay pagsubok sa larangan ng pag-ibig, hindi sumusuko yan. Hello? Tignan niyo si Jacob. Ang talagang mahal niya ay si Rachel. Kaya lang may kultura sa lumang tipan, siguro kultura din natin dito sa Pilipinas, na yung panganay muna ang dapat na mag-asakwa. Sa Old Testament, very strict sila dyan. Pero sa mga Pilipino, hindi eh. Hinahakbangan ang panganay eh. Nauhuling mag-asawa ang panganay. Nauunang mag-asawa ang alin? Mga bunsoy. Sumusunod ang mga nasa gitna. Pero sa lumang tipan, sa case ni Laban, may dalawa siyang anak, si Rachel at si Leah. Ang napusuan ni Jacob, si Jacob, yan yung tinatawag sa Biblia na Israel. Pinalitan ng Diyos ang pangalan niya. Ang napupusuan niya si Rachel. Sabi ni Laban, yung tatay ng dalawang babaeng ito. Kasi alam niyo, ang ganda, ang beauty kasi ng mga babae noon, grabe. Kahit walang kolorete, kitang-kita ang makinang na ganda. Ngayon, kinakailan, tapanan mo ng Natasha, tapanan mo ng Apon, tapanan mo ng kung ano-anong abubot sa mukha, borloloy sa mukha, para magmukhang tao ang itsura. Para masabing maganda. Alam niyo, para masabi mong maganda talaga yung nililigawan mo, umagang-umaga puntahan mo sa bahay.
Pag kaya mong tanggapin, may dalawang muta yan sa mata. Yan ang kagandahan niya. Yung maglalagay ng mga purlolo, hindi talaga totoong maganda yun. Pantakip yun, layer yun eh. Ang totoong maganda, yung walang makeup. Yung walang lipstick. Amen? Kasi alam nyo, kahit na hindi naman kayo maglagay niyan, sa akin, sa gusto nyo, pag humiga kayo, nalagyan kayo yun. Pag nahiga kayo, nalagyan kayo. Di ba? Ngayon, nagpupunta ka sa beauty parlor, isang araw sa funeral parlor ka dadali. Sabi mo sa katabi mo, Lord, wag muna ngayon. Wag muna ngayon. Marami ba tayong mission, di ba? Pupunta pa tayo sa Macau, sa US, sa Australia, sa Canada. Pupunta pa tayo sa Juan. Okay, so tuloy po natin, ano? Nasaan na ba tayo? Dito. 7 taon. Hello. Siguro kung tayo sinabihan, o si Sararia na sinabihan nung tatay ng nililigawan niya, buruhin niyo na po yan, anak niyo. Sa inyo na yan. 7 taon. Ano ako, hello? Pero kay Laban, dahil si Jacob ay masyadong inlababo kay Rachel. So sige, silbi siya. Natapos ng walang kainip-inip. Natapos ng walang kahirap-hirap yung 7 years na paninilbihan. Sabi ni Jacob, tapos ko na yung 7 taon. Ibigay mo na sa akin yung aking reward na si Rachel. Ang ginawa ni Laban, tuso to si Laban eh. Nilasing na. Sige, inuwan muna tayo. Nilasing na. Siguro nilagyan ng pampatulog. Nung langon-langon na sa alak, si Jacob, sabi niya kay Leia, Leia, ikaw sumiping. Pag nung matauhan si Jacob, nakita niya si Leia. Sabi niya, niloko mo ko Laban. Sabi mo, igaganti pala mo sa akin si Rachel. Sabi niya, kung talagang gusto mo si Rachel, another 7 years. Kaya mo yan? Brother lang, kaya mo yan? 7 years? 14 years? Ano sabi ni Jacob? Call! Talaga naman. Pag talagang mahal mo hihintayin mo talaga Di ba? Amen? Sino rin yung mga binatang dalaga mo? Pag talagang mahal mo, hihintayin mo. Amen? Kahit na dumating yung araw na sasabihin niya siya magpakasal na tayo at bungi-bungi ng ngipin niya. Mag-iisip ka na siguro. Si Laban, sige pa rin, 7 taon pa rin. Natapos niya yung 7 taon. Alam niyo, pag talagang mahal mo, hindi ka na maiinip. Amen? Amen? Pag talagang mahal natin si Lord, hindi tayo naiinip sa oras. Naiinip ba kayo sa oras? Katulad niya, mga alas 3 tayo matatapos na. Diba? Pag mahal mo talaga si Lord, hindi ka maiinip. Natapos ang 7 taon, nakamit niya si Rachel. Mga kapatid, may pag-asa kasi. Umaasa siya ng isang araw, yung kanyang minimithi ay kanyang matatanggap. Amen? Lalo na kung ang ating pag-asa ay sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Na dapat inaasahan ng mga Kristiyano. Ang tawag dito ng Biblia ay blessed hope. Sabi natin, blessed hope. Pag sinabing blessed hope, it is the hope of all hopes. Ito'y pag-asa ng lahat ng iyong inaasahan. Amen po ba? So our hope is a blessed hope. The hope of all hopes. And you know what? This hope can only be found in the Lord Jesus Christ. Ang pag-asa ng lahat ng pag-asa kay Kristo lang matatagpuan. Amen? Amen ba? Amen. Kay Kristo lang. At wala nang iba. Pero, para maranasan natin itong blessed hope na ito, para maging reality sa atin si Christ as the hope of the world, meron pong 4 na bagay na dapat tayong maunawaan. Number 1, from the word hope. Shall we spell the word hope? H-O-P-E. Mula sa salitang hope, titignan natin itong 4 na mahalagang bagay na kailangan natin maunawaan para maging makatotohanan sa atin na si Kristo na ang pag-asa mo at pag-asa ng mundo. Sa verse 12, tingnan niyo yung Bible niya.